Sabi po ng ating ka-fighter, alam mo, Ma'am Rayleigh, gagayahin na lang kita. Hindi rin ako magpapa-opera. Hindi rin ako magpa-chemo. Gagayahin ko yung ginawa mo. Manalig sa Panginoon at uminom ng malunggay tea at magdisiplina sa sarili. Alam niyo mga kaibigan, parang andali lang yung word na gayahin. Pero ito po ang aking kwento nung ako po ay nagdesisyon at nagpaalam sa Panginoon na hindi po ako magpapa-opera, hindi ako magpa-chemo. Inihanda ko po ang aking sarili sa anuman at kung anuman ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Alam niyo, pag mayroon po tayong cancer, ang unang naisip natin noon, kamatayan, Pangalawa, sugat. Pangatlo, dugo. Pangatlo, kirot. Pang-apat, hirap ng ating katawan at hirap ng ating isipan. Kaya, hindi ko po sinasabi na huwag niyong gawin. Ang akin lang pong sinasabi at tinatanong, kaya niyo ba yung aking mga pinagdaanan? Alam niyo po, hindi ko po maipaunawa sa bawat isa yung aking pinagdaanan, pero kaya ko pong ikwento sa inyo para meron po kayong pagbabasihan. Ako po ay nagkaroon po ng pagdurugo, bleeding. Akala ko breast cancer lang, pero meron pong inayos ang Diyos. Ako po, bago po ako nagkaroon ng breast cancer, almost 8 years na ako na menopause. Pero nagkaroon po ako ng matinding bleeding. Hindi lang po minsan. Sa loob po ng 5 taon, hindi ko po maalala kung nakailang bleeding po ako. Yung bleeding na mga maitim na dugo, mga bumubula na dugo na buhay kung minsan. Mga dugo na hindi ko po alam kung anong nangyayari sa loob ng aking cervix. Yan po ang aking naranasan. Pero kapag nararanasan ko po yan, mga kaibigan, lagi pong ibinabalik sa akin ng Panginoon yung sinabi ko sa Kanya, Lord, sige po, ang kalooban mo po ang masunod. Kung ano, basta tulungan mo lang ako. So, niloob ng Diyos na lumabas yung mga maruruming dugo na yun, yung mga dugo na yun na para mga maitim na dugo, na grabe po ang amoy na dugo, na hindi ko po maubos maisip hanggang ngayon kung saan galing ang mga dugo na yun, mga kaibigan ko. At kapag dumugo naman ang aking breast, para po siyang gripo tuloy-tuloy. Kapag po kumirot, talaga naman, para bang lahat ng ugat mo, lahat ng nerves mo nanginginig. Nararamdaman ng buong katawan ang kirot. So, kumbaga, yun pong 5 taon na akin pong pinagdaanan, matindi po na pagsubok yun sa aking buhay, hindi lamang sa aking katawang lupa, higit sa lahat sa aking spiritual. Pero sabi ko nga po sa inyo mga kaibigan, na hindi po ginamot agad ng Panginoon ang aking sakit sa katawan, dahil ang una niya pong ginamot ang aking spiritual, ang aking puso, ang aking isipan, ang aking character, attitude, ang aking buong pagkatao. Yan po muna ang inunang inayos ng Panginoon, pinagaling niya. Dahil minsan akala natin okay na tayo, nakakapagpatawad na tayo ng mga taong nakakapanakit, pero kapag inopen ng Diyos, hinalungkat ng Diyos ang ating buhay, meron palang mga sablay, sabit-sabit pa na hindi pa talaga natin totally na naisurrender sa Panginoon. So, lahat po yan ay inayos ng Diyos. Inayos muna ng Panginoon ang aking buhay, ang buong pagkatao ko. 5 years na labanan, na habang paulit-ulit yung mga bleeding na yan, habang nakikita ko yung sugat ko sa breast, talagang salamat sa Panginoon kasi siya rin po ang nagpapatibay sa akin. Siya rin po ang
nagpapadama ng kanyang pagmamahal sa akin at siya rin po ang nagpapakita ng kapangyarihan ng kanyang himala sa buhay ko. Kaya mga kaibigan ko, sa mga nagsabi na gagayahin nyo na lang ang aking journey, itanong nyo po muna sa Panginoon mga kaibigan ko ha. Kasi hindi nyo po alam kung ano rin ang pahintulutan ng Diyos sa buhay ninyo. Kaya lagi po tayong magtanong sa Panginoon at huwag po yung kalooban natin ang ating sundin, kundi ang sundin po natin ang kalooban ng ating Diyos. Kung sakali man talaga na gusto nyo talagang gayahin yung journey ko, ihanda nyo po ang inyong sarili. Ihanda nyo po ang inyong sarili at wag po kayong kabahan, wag po kayong nervyusin, wag po kayong mag-isip ng mga kung ano po. Dalawang klase lang po ang hindi natin alam ha mga kaibigan. Yung muling pagparito ng Panginoon at pag-alis ng tao dito sa mundo. Kaya habang tayo po ay nasa journey ng breast cancer, ang lagi ko pong paalala ay i-focus na po natin ang ating buhay sa Panginoon. Kahit man po yung mga dumaan sa treatment ng medisina, ng mga doktor at mga hindi dumaan, i-focus po natin sa Panginoon ang ating buhay, ang ating puso, ang ating isipan dahil nakikita na po natin sa panahong ito na talagang nangyayari na yung mga babala ng ating Panginoon, yung mga mangyayari na ang pangako ng Diyos na muli siyang darating. So yung mga nangyayari po ngayon gaya po ng mga kalamidad, yung mga digmaan lahat na ng mga nakalagay sa Biblia ay nakikita natin na nangyayari na sa panahong ito. So ako po, ang focus ko na ngayon sa Panginoon. Ang Panginoon po ang focus ko sa prayer, paghingi ng habag sa Diyos na maging gabay siya lagi ng aking buong sambahayan, na walang malalaglag sa kamay ng Diyos, na lahat kaming mag-anak ay makauwi talaga sa kaharian ng Panginoon. Yan po ang focus ko mga kaibigan. Hindi na po nagpo-focus ang puso't isip ko sa aking kanser, sa aking katawan. Bahala na si Lord dyan. Ang focus ko po ngayon ay ang prayer ko para sa kaligtasan ng aking pamilya, kaligtasan ng aking mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, kaibigan yan. Kasama na po kayo, siyempre. Yan po ang focus ko. Bahala na si Lord sa mga sakit karamdaman. Basta ang mahalaga po, tama ang ating relasyon sa Panginoon, tama ang ating pananampalataya sa Panginoon, at sumusunod tayo sa salita ng Panginoon at namumuhay tayo na ayon sa salita ng Diyos at sa kalooban ng Diyos. Mamuhay po tayo ng totoo na gaya po ng nais ng Diyos na makita sa atin yung ating pagiging totoong anak ng Diyos. So, yun mga kaibigan, nasa inyo po yan kung ano po ang nais ninyo, pero tanungin nyo po muna ang Panginoon. Ang kalooban po ng Diyos ang inyong sundin, wag po ang inyong sarili. Dahil magkaiba po tayo ng lakas, magkaiba po tayo ng tibay ng loob, magkaiba po tayo ng way ng pananampalataya, magkaiba ang type at stage ng ating mga kanser. Kaya makipag-usap po tayo mabuti sa Panginoon bago po tayo magdesisyon at gawin ang bagay na sa tingin natin ay kabubuti natin. Mas maigi, mainam kung ang kalooban ng Diyos ang masunod sa ating buhay. Dahil siya rin naman ang magbibigay sa atin ng kalakasan habang tayo po ay nakikipaglaban sa breast cancer. Kahit man po ang mga dumadaan sa treatment ng mga doktor, ang Diyos pa rin ang nag-iingat sa buhay ng bawat isa at nagbibigay ng lakas at nagpapagaling. So yun lang mga kaibigan ko, nawa po ay naunawaan nyo ang nais kong sabihin, ang punto ng aking video na ito. Maraming salamat sa Diyos sa inyong buhay, sa ating mga buhay. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa hininga. Salamat sa himala. In Jesus' mighty name. Amen.